Magandang araw mga kaibigan. Kahapon po, may nag-text sa akin na isang subscriber. Sabi niya, General, grabe, may isang vlogger na ginawa kayong sungayan. Tignan nyo, topic niya kayo mamayang gabi. Yan, si Banat Boy. Grabe ang birada sa inyo. So, na-curious ako, kaya nilagyan daw ako ng sungay. So, tinignan ko kahapon yung Banat Boy. Nakita ko nga yung kanyang thumbnail ito. Yung, yan o, ang ganda ng pagkagawa. Mukha ko yan, nalagyan na ng sungay, tapos ang mata nanlilisik. So, General Mala Satan, may kumpas ng demonyo. So, nilagyan talaga ako ng sungay. So, ang tanong, ano ang reaksyon ko? Una kong reaksyon is, magaling siya gumawa ng thumbnail. Sana maturuan ako ni Banat Boy. Sa YouTube, dalawang factor ang kailangan para maraming views. Dapat attractive yung thumbnail. Then yung title, catchy. So, hindi ako marunong ng thumbnail, kaya wala. Kaya yung mga thumbnail na ganito, ito yung mga pang-attract sa viewers. So, saludo ako sa galing ni Banat Boy sa paggawa ng thumbnail. Yan lang. Okay. So, kagabi nag-live siya. Although hindi ko na pinanood. Ngayong umaga ko lang tinignan yung page niya, Nag-live stream nga siya alas 9 kagabi. Okay naman. Ang views niya is 4,600. Ang topic niya, kaming dalawa ni Maharlika. Na may nakita rin akong thumbnail niya na si Madam Maharlika nilagyan din niya ng sungay. So, dalawa na kami nga sungayan ni Madam Maharlika. Ano pa yung mga niya doon na si Maharlika takot na yung tapang daw niya hindi totoong tapang. Kasi makukulong na. Isa pala itong si Banat Boy ang naniwala sa peking warrant of arrest ni Maharlika. Anyway, sa totoo lang, ang nararamdaman ko sa batang ito is naawa ko. Although, as I reflect on my life, I have my old self and I have my new self. Yung dati kong pagkatao, nako, yung dating Johnny Macanas noon, magalitin, palaaway. Marami rin akong kalaban noong una kasi because of my pride, because of anger, yun ang sakit ko. By the way, balik tayo kay Satanas. Dagdag kaalaman na lang sino si Satanas. Satan, ang ibig ng sabihin ng Satan is enemy of God. Yan ang ibig sabihin ng Satan. Itong Satan na ito, ang original niyang pangalan is Lucifer. Ang meaning ng Lucifer is morning light. So, si Lucifer ay lumalabas as you study the Bible. Siya yung pinaka-commanding general ng mga anghel sa langit nung unang panahon. So, siya yung praise and worship leader. Ang mga anghel nagpupuri sa Panginoon, nagsiserve sa Panginoon. At ang kanilang mayordomo, si Lucifer. So, ganon yun nung una. Kaya lang, itong si Lucifer, napasukan ng pride, ambisyon. Gusto niyang agawin ang trono ng Diyos. So, nagkaroon ng ang unang rebellion o kudita sa langit.
Of course, ang Diyos, makapangyarihan, hindi siya pumayag. So, pinatalsik niya si Lucifer. Yung rebellion na yon, si Lucifer nakakuha ng 1/3 of all angels in heaven na sumama sa kanya sa rebellion. Kaya lang, pinatalsik sila ng Diyos at napunta sila sa lupa. So, dito ngayon sa ating mundo, sa earth, ang tinatawag na God of this world, ang Diyos itong mundong ito ay si Satanas, at yung kanyang mga kampon ng mga demonyo, na yun na yung 1/3 of all angels na pinalaya sa langit. Nandito sila, God of this world. Yun si Satanas. Kaya itong mundong ito masama dahil nandito ang Satanas, enemy of God. Yun po. So sa mundo nating ito, nagkaroon ng, it's now a battle of good and evil. Ito, lumalabas pala na sa pag-aral ko ng Bible, na unang na-create ang mga angels bago tayong mga tao. So nung una, Diyos lang at mga angels, at angels are worshiping, serving God. Kaya lang, nung nag-rebel din na si Lucifer at napaalis sila sa langit, yun na yung time na ang Diyos nag-create ng tao according to His image. So ang pumalit sa posisyon ni Lucifer, yun na yung tao. Kasi ang purpose ng Diyos na create niya ang tao is ganun din, to serve, to worship, to have a relationship, close relationship, loving relationship. Yun ang plano ng Diyos sa tao. Kaya, nung nandyan na si Adan at Eva, si Lucifer naman na naging Satanas, nainggit, nagselos. Kasi, dati siya yung right hand ng Diyos, pinalitan na ni Adan. So, tinukso ni Satanas yung tao at nahulog sa pagkakasala, nag-disobey ang tao sa utos ng Diyos. Huwag kainin ang prutas na ito dahil kung kainin nyo, mamamatay kayo. So, yung prutas na yon is the fruit of the knowledge of knowing good and evil. Ang tao noon, puros mabuti ang nasa tao. Walang masama. Kasi created tayo in the image of God. Kaya lang, pagdating sa tukso, yung utos, sabi ni Satanas, kainin niyo yan. Hindi kayo mamamatay, maging Diyos din kayo. So, yun. Ang tao, dinisobey niya yung utos ng Diyos na huwag kainin. Sinunod niya yung utos ni Satanas na kainin. Kaya nung kinain yung prutas na yon, napasukan tayo ng masama. Kaya tayo ngayon, meron tayong divine nature, yung good nature, holy nature galing sa Diyos. Merong sinful nature, yung kasalanan na pumasok sa atin nung kinain yung prutas. Kaya ganun po tayo, ganun po. Kaya ako, yung sinasabi ko kanina, old self, yung dati, yung makasalanan kong nature, nako, itong banat boy na ito, wala na. Lalabanan ko na, haharapin ko na. But then, yung old nature ko, old self, it has died. Kailan namatay yung old self? Sabi sa Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Mula nung tinanggap ko ang Panginoong Hesus na maging hari, Panginoon sa buhay ko, mula nung nag-ABC ako, ano yung ABC? Yung Ebanghelyo ng Panginoon, yung Gospel. A, I admitted that I am a sinner. I cannot save myself. B, believe, naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoon para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. And C, commit or surrender. Nag-surrender ako sa Panginoon, tinanggap ko siya at nandito na siya sa buhay ko as my Lord and Savior. Yun na. If anyone is in Christ, ang mga tao na pinanahanan ng Diyos, the old has gone. Yung old self ko, wala na yun. The new has come. So, dahil new being na ako, binago ako ng Diyos. Kaya,
ang treatment ko dito kay Banat Boy is yung love of God. I see him as God sees him. Mahal siya ng Diyos, kaya ako, mahal ko rin si Banat Boy. Okay? Hindi ako galit sa kanya. Naawa ko, I will pray for this boy. Na sana baguhin din siya ng Diyos. Sana makilala niya ang tunay na Diyos. Sana mag-ABC din siya. So, ganon din. Kung may mga nagbabatikos sa inyo, ang advice ko is sundin natin ang utos ng Panginoon. Love your enemies. Kung sampalin ka sa kanan, sabi niya, pasampal mo rin sa kaliwa. Kung palakarin ka ng 1 milya, lakaran mo siya, samahan mo ng 2 miles. Ganun po yun. Pray for those who persecute you. So, Banat Boy, I pray for you. Sana makilala mo ng lubusan ang Diyos. At sana makilala mo kung sino ang tunay na Satanas.